Ngayon po ay bibigyan nating daan ang kahilingan ng isa nating kaibigan na nagsusuri tungkol sa mga katotohanang nasa Biblia. At itong ating kaibigan ito ay actually lagi po siyang nagchat sa akin at humihiling na sagutin ko daw yung isang video na ginawa ng isang dating member ng SDA Church or Seventh-day Adventist Church. At ito po ay dahil isa ang SDA sa mga napili niyang relihiyon na suriin sa kanyang quest sa katotohanan. Actually, ay matagal na rin daw siyang nakikinig sa mga broadcast ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Pero may ilan kasi na mga dating Adventist na nasa YouTube ngayon at nagkakalat ng mga akusasyon laban po sa pananampalatayang Adventista. At dahil ako ay isa sa mga napili niyang tanungin tungkol sa ano daw ang reaction ko sa video na ginawa ni Ginoong Obidos, buong puso ko naman po itong tinanggap at nagdesisyon na sagutin o ibigay yung aking reaction tungkol dito. Pero paunawa lang po mga kapatid, hindi po ako nagsasalita in behalf of the church. Ako po ay nagbibigay lamang ng reaction ko o tugon kung paano kong sasagutin itong mga akusasyon na inilahad ni Ginoong Obidos laban sa pananampalatayang Adventista. Siyempre, ako po ay isang member ng church, so I think I have the right na sumagot. Siyempre, ako yung tinatanong, so alam nga naman hindi natin pagbigyan yung kahilingan ng isa sa mga nagsusuri. So umpisahan na po natin ang ating pagbibigay ng reaksyon. Kaya nga yung sinasabi natin, bamparahin na kagad yung tanong naman sa Badista, kanino binigyan ng Sabat? Sabihin nyo kagad, mali ang tanong mo. Hindi yan ang tinatanong sa Marcos 2:24. Mali ang tanong mo. Hindi yan ang tinatanong sa Marcos 2:24. Mali ang tanong mo. Hindi yan ang tinatanong sa Marcos 2:24. O yan ha, alam na kayo pambara agad ha. Isulat nyo kaagad, baka makalimutan nyo. So ito mga kapatid, narinig ninyo yung sinabi ni Ginoong Obidos. Maliwanag pa po sa sikat ng araw na hindi talaga naiintindihan ni Ka Ronald yung nakasulat. Hindi po niya naiintindihan. Bakit? Sabi niya, ito mga kapatid, himay-himayin natin Ang sabi ni Ginoong Obidos, kapag daw may Adventista na nagtanong, kanino ginawa ang Sabat, ang dapat daw gawin is barahin daw agad. Barahin. Bakit? Kasi mali daw yung tanong na yun sabi niya. Mali ang tanong mo. Hindi yan ang tinatanong sa Marcos 2:24. Hindi naman daw yon ang tanong sa Marcos 2:24. Kung ang pinag-uusapan daw ay Marcos 2:27, ang dapat daw na tanong, bakit ginawa ng mga alagad ni Kristo ang hindi matuwid sa araw ng Sabat? Kasi yun yung premise na tanong ng mga Pariseo. So, hindi dapat ang tanong, kanino ginawa ang Sabat. Dapat sundan daw yung tanong na ibinigay ng mga Pariseo kasi yun ang premise bago dumating, o yun ang konteksto ng talatang 27, kung saan sinabi ng Panginoong Hesus, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya yung tanong na kanino ginawa ang Sabat, ito daw po ayon kay Ginoong Obidos ay maling tanong dahil hindi daw ito yung tanong sa konteksto. Diyan, alam nyo, mga tagapakinig, masasabi ko na hindi talaga naiintindihin ni Ka Ronald yung nakasulat Bakit? Kung babasahin ninyo yung buong kwento na yan mula sa Marcos 2:23, kasi doon nag-uumpisa yan Marcos 2:23 patuloy hanggang 28, makikita ninyo mga tagapakinig na ang sagot ng Panginoong Hesus ay malawak. Malawak yung sagot ni Kristo Maliban dun sa tanong ng mga Pariseo na bakit ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid sa araw ng Sabat, kung mapapansin natin, nagdagdag pa si Kristo ng mga additional information Labas na dun sa tanong ng mga Pariseo. Kaya lumawak yung sagot niya Yun ang nangyari dyan mga kapatid. Bakit? Ito, obserbahan ninyo o basahin ninyo ulit yung senaryo na yan. Tinanong ba ng mga Pariseo si Kristo kung anong relasyon niya sa Sabat? Tinanong ba siya, oy Jesus, na taga Nazaret, ano ka ba sa Sabat? Tinanong ba nila si Jesus ng gano'n? Hindi naman bakit sinabi ni Kristo? Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat.
Di ba? Bakit niya sinabi yon? Hindi naman pala siya tinatanong ng mga Pariseo kung anong relasyon niya sa Sabat. Nakita nyo? So dito, nagdagdag si Kristo ng additional information. Sabi niya, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Sagot pa rin ba yun sa tanong na bakit? Hindi na mga tagapakinig, hindi na mga kapatid, ano? So, sabi ng mga Pariseo, bakit ginagawa ng mga alagad ang hindi matuwid sa araw ng Sabat? Ano sagot ng Panginoong Hesus? Hindi nyo ba nabasa ang ginawa ni David nang siya'y mga ilangan at nagutom siya at ang kanyang mga kasamahan? Ito yung sagot ng Panginoon dun sa tanong na bakit Sabi, hindi nyo ba nabasa yung ginawa ni David nang siya'y mga ilangan at magutom siya? At ang kanyang mga kasamahan, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoting si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kainin maliban na sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. Yun ang sagot ng Panginoon sa tanong na bakit. Pero after nun, nagdagdag si Kristo ng mga impormasyon. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. O, ito mga kapatid, ito bang sinabi ng Panginoong Hesus, sagot pa rin ba ito dun sa tanong na bakit? Aba, hindi na. In fact, kung babasahin ninyo yung buong senaryo na yan, marami ng mga tanong ang masasaklaw dyan Andyan na yung tanong na kanino ginawa ang Sabat. Andyan na yung tanong kung anong relasyon ni Kristo sa Sabat. Kasi sabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. O, ibang tanong na yun Hindi na ito saklaw ng tanong na bakit Di ba? Yung ba naman, Ronald, di nyo pa nakuha? Kahit grade 1 maiintindihan yan na malawak yung nilalaman ng discussion na yan sa pagitan ng Panginoong Hesus at ng mga Fariseo. Sobra-sobra na yan sa tanong na bakit. Ang problema po kasi ganito, ang problema kay Ronald, hindi nyo kasi kilala si Kristo Si Kristo, yung tipo ng mga ngaral na kapag sumagot sa tanong, kumpleto Ricardo. Full details siya pag sumagot. Hindi yung isang tanong, isang sagot. Ito kung hindi niyo alam kung paano sumagot ang ating Panginoong Hesus, ituturo ko sa inyo dito sa aklat ng Mateo 22, talatang 34 hanggang 40. Ang sabi po dito, datapot ng marinig ng mga Pariseo na kanyang napatahimik ang mga Sadiseo ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So ayan mga kapatid, mga tagapakinig. Ang tanong lang ng mga Pariseo, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Isang tanong lang yan. Which is the greatest commandment in the law? Which is, ang sabi, isa lang po yun. Hindi marami yung tanong ng mga Pariseo kay Kristo, isa lang. Pero ang sagot ni Kristo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Tapos na ba si Kristo doon? Hanggang doon lang ba yung sagot niya, mga kapatid, mga tagapakinig? Sabi ni Kristo, ang pangalawang katulad ay ito. Nakita nyo, nagdagdag pa siya Ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo? Pati yung pangalawa sa pinakadakila sinagot na rin ni Kristo Tapos, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. May pahabol na explanation pa, mga kapatid. Nakita nyo? Sulit ba yung sagot ng Panginoong Hesus? Abay, sulit na sulit yun. Hindi lang siya sumasagot dun sa tanong Nagdagdag pa siya ng mga impormasyon na may kinalaman din sa paksang pinag-uusapan. Ito, sila, yung mga umaatake sa atin, ang alam nyo kasing pasagot, kakarampot lang Minsan mali pa. O madalas, mali pa. Kumbaga sa pagkain, walang kalasa-lasa. Abay, wag nyo pong itulad ang Panginoong Hesukristo sa mga mangangaral ngayon. Kayo dyan, ang mga umaatake dito sa Marcos 2:27. Tapos sasabihin mo, pag may nagtanong na Adventista kung kanino ginawa ang Sabat, barahin nyo ika.
Barahin nyo sila kasi maling tanong yan. Walang mali sa tanong na yan, Ka Ronald. Valid yan. Kayo naman. Para naman kayong baguhan sa debate. Subukan mong gamitin yan sa diskusyon. Yung technique na tinuturo ninyo ngayon, ikaw ang babarahin ng moderator eh. Halimbawa, sinabi mo, maling tanong. Mali po yung tanong. Hindi yung negative o yung affirmative o nakatunggali ang babara sa'yo, kundi moderator. Kasi valid question yun eh. Valid. Walang mali doon. Valid na tanong yun. Sabat ang paksa, tapos tatanungin ka para kanino ginawa ang sabat. Valid yun. Hindi po yun maling tanong. Ang problema kasi, hindi nyo naiintindihan yung forma ng maling tanong. Kaya niya kasi nasabi to na maling tanong, hindi niya kasi nagigets o naiintindihan yung forma ng maling tanong. Ito, tuturuan ko kayo kung paanong makilala yung maling tanong. Mateo 22, ang talatay 25 hanggang 28. Papakita ko sa inyo mga kapatid, mga tagapakinig, kung paanong kumilala ng maling tanong bago kayo magsabi ng maling tanong. Ang sabi dito, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang muli, sino kaya dito sa 7 ang magiging asawa sapagkat siya naging asawa nilang lahat? Ito mga kapatid, maling tanong ito eh. Maling tanong ito. Bakit maling tanong? Tuloy natin yung basa. 22-29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mag-aasawa, ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Napansin nyo mga kapatid? Bakit ka magtatanong kung sino sa 7 ang mapapangasawa ng babae sa pagkabuhay na mag-uli? Wala nang asawahan na magaganap sa panahon na yon. Bakit? Lahat ng maliligtas magiging parang mga anghel na eh. Magkakapatid na lahat. So wala nang asawahan doon. Kaya itong tanong na mga Pariseo, dito sa ating Panginoong Jesus, maling tanong ito. Mali. Ganyan ang maling tanong mga kapatid. Ito pa, panoorin ninyo. Isa pang halimbawa ng maling tanong. 20 minutes consume. Next question. Okay, so, kung wala si Satanas, hindi matatapos ni Kristo ang kanyang final atonement sa langit. Tama o mali? Okay, so, kung wala si Satanas, hindi matatapos ni Kristo ang kanyang final atonement sa langit. Tama o mali? Okay, so, kung wala si Satanas, hindi matatapos ni Kristo ang kanyang final atonement sa langit. Tama o mali? O yan yan ay naganap sa isang diskusyon, ang paksa kasi dyan sa debate na yan ay tungkol sa kambing ni Azazel. So ang tanong ni Ginoong Erwin, na born again, dun sa isang kapatid na Adventista, ang sabi niya, kung wala si Satanas, hindi ba matatapos yung final atonement sa langit? Tama o mali? Ito mga kapatid, maling tanong ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na maling tanong ito. Bakit ka magtatanong kung matatapos ba ang final atonement ni Kristo sa langit kung wala si Satanas? Kung wala naman si Satanas, wala naman talagang atonement na magaganap eh. Nakuha nyo mga kapatid? Ano bang ibig sabihin ng atonement? Pagtubos, di ba? Kung wala si Satanas, may magkakasala ba? Wala. Kung walang magkakasala, meron bang kailangang tubusin? Di ba wala? O edi walang pagtubos na magaganap kung wala si Satanas, walang makukumpletong atonement, walang atonement na magaganap kung wala si Satanas. Nakita nyo? Kaya yung tanong na, kung wala si Satanas, makukumpleto ba ang atonement? Tama o mali? Maling tanong. Maling tanong. Kasi wala naman si Satanas eh. Wala ring atonement na magaganap po dahil wala namang tutubusin at walang nagkasala, walang natukso. Ito kasing mga mangangaral na ito, hindi marunong kumilala ng maling tanong eh. Wag kayong mangaral kung ganyan lang din, mga mangangaral na kalaban ng mga utos ng Diyos. Kung tanong pa lang, hindi nyo na kayang kilalanin kung ano ang mali at tamang tanong. Wag na kayong mangaral kung ganyan kayo ka-ignorante sa pagdilatis pa lang ng tanong. Utos ng Diyos, kinalaban nyo. Samantalang yung utos ng mga tao, okay lang eh. May ganyan eh. Ito kasi mga ngaral na ito, nagtuturo sila na wala nang utos o mga kalaban ng utos ito eh. At may mga ganyan. Yung tao, proud na proud siya sa sarili niya dahil sabi niya, ako law-abiding citizen. Pero,
Ba't pag ang utos ng Diyos, kinokontra nyo? Ito mga ngaral na ito, syempre, aminado rin naman sila sa sarili nila na they are law-abiding citizen. Pero ba't ganun? Pagdating sa utos ng Diyos, kinokontra nyo. Dami nyong katwiran, di ba? Ganyan ang mga ngaral ngayon eh. Kaya, kung ako sasabihan mo nito, tatanungin mo ko, o sasabihan mo ko na mali ang tanong. Halimbawa, tinanong ko, kanino ba ginawa ang Sabat? Tapos sasabihan mo kung maling tanong yon. Mali ang tanong ko dahil tinanong ko kung kanino ginawa ang Sabat. Aba, wala kang pakialam dun. Valid yung tanong ko eh. Kahit batang paslit, maiintindihan yon. Iba yung tanong ng mga Pariseo noon, iba din ang tanong natin sa diskusyong ito. Anong gusto mo? Gayahin ko yung tanong ng mga Pariseo at itanong ko sa'yo? Ganun ba yun, Ka Ronald? Tatanungin ko ba sa'yo, bakit ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid sa araw ng Sabat? Is that make sense? Uulitin ko ba yung tanong na yon? Kaimpertinentehan yon, mga kapatid, mga tagapakinig, itong ganyang turo o style ng pangangatwiran. Nagdidiskusyon tayo, hindi tayo nagsasadula ng mga nangyari dati. Sige, subukan ninyong gamitin yung technique na itinuro ni Ka Ronald, mga born again na nakikinig sa kanya. Yung moderator mismo ang magbablock o magbabara sa inyo dahil mali na sabihin mo na maling tanong yung kanino ginawa ang Sabat. Even the neutral moderator will say that that's a valid question. Kaya yung itinuro ni Ka Ronald, mali ito eh. Tuloy pa natin. Okay, so, kaya pag sinabi, ikaw, tao ka ba? Etong sagot nyo ha, ito, take note ha, put it right down. Ang sabi daw ng Marcos 2:27, ang Sabat ginawa sa tao. Susunod na tanong sa Badisa, ikaw ba, tao ka ba? Sabi mo, ito, yes, tao ako. Pero hindi ako yung taong nagsasabat sa Marcos 2:27. Yes, tao ako. Pero hindi ako yung taong nagsasabat sa Marcos 2:27. Yes, tao ako. Pero hindi ako yung taong nagsasabat sa Marcos 2:27. Di ba? Pinakasafe na sagot eh. Di ba? Kasi namimilaw sa po, hindi gamitin mo sa paraan na maganda yung sagot mo. Ayan. Sige, sabi mo hindi ikaw yung taong nagsasabat, nakausap sa Marcos 2:27. Ang susunod na tanong ko naman ganito, saan mo nabasa na hindi kasama ang mga Pilipino dun sa mga taong tinutukoy ni Kristo? Di ba sabi ni Kristo, ginawa ang Sabat dahil sa tao at di ang tao nang dahil sa Sabat. Sabi niya diyan, ginawa ang Sabat dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Saan diyan sa Marcos o kahit sa buong Biblia na ang mga Pilipino ay hindi kasali diyan sa mga tao na tinutukoy ni Kristo na dahil sa kanila ginawa ang Sabat? Sige nga, sagutin niyo nga yun. Di ba? Nandun na tayo, hindi ikaw yung, sabi mo, hindi ikaw yung taong nagsasabat diyan sa Marcos 2:24 hanggang 27. Pero ang tanong ko sa'yo, saan mo naman nabasa yung sagot mo? Saan mo nabasa na hindi kasama mga Pilipino doon sa mga tao na ang sabi ni Kristo ginawa ang Sabat dahil sa tao? Saan mo mababasa sa Biblia o sa Marcos na hindi kasama mga Pilipino doon sa salitang tao na yon? Di ba? Sagutin nyo ngayon yan. Ipit kayo dyan. Tsak na tsak ko, 100% mapapasagot kayo ng walang mababasa. Kasi ako may mababasa eh. Kasama mga Pilipino dyan eh. Dyan sa mga tao na sinabi ni Kristo. Kaya nga sinasabi ko, itong technique ni Ka Ronald na ito, mali eh. Tinuturoan kayo nito na sumagot ng wala sa Biblia eh. Ganda ng comment dito ni Brother JRD. Salamat sa comment, Brother JRD. Sabi niya, ang electric chair ay ginawa para sa tao. So tao ka ba? Tao. Magpa-electric chair ka. Tama kita ni Lodic na sa Badista. Magmumukha kang hunghang. Ang electric chair ay ginawa para sa tao. So tao ka ba? Tao. Magpa-electric chair ka. Tama kita ni Lodic na sa Badista. Magmumukha kang hunghang. Mali. Mali yung sagot nyo na yan. Hindi ginawa ang silya elektrika para sa mga tao. Yan ang hindi ninyo alam. Hindi ginawa ang silya elektrika para sa mga tao. Ginawa yung silya elektrika para sa mga hayop na nagpapanggap ng mga tao.
Oh, yan ang hindi nyo alam. Tao sila sa physical, pero mga hayop ang asal nila. Anong tawag nyo sa mga tatay na pinagsasamantalahan yung sarili nilang anak na babae? Di ba mga hayop? Anong tawag nyo sa mga adik na nanloloob ng bahay ng may bahay at pinagpapapatay lahat ng nakatira doon? Pati mga bata, hindi pinatawad eh. Di ba mga hayop yan? Anong tawag ninyo sa mga kidnapper na ipinatutubos ng milyon-milyon yung mga kinikidnap nila? At kung malas-malas ipapatayin ka pa or di kaya dadalhin ka sa malayong bansa para ibenta at gawing alipin ng mga pedophilia at mahahalay ng mga tao. Di ba mga hayop lang ang gumagawa nun? Kahit nga yung mga taong manluloko ng kapwa-tao, dinadaya yung puso ng mga walang malay, nagtuturo ng mga kasinungalingan, mga hayop din yung mga yun eh. Pakinggan ninyo sa 2 Pedro 2:12 hanggang 15. Datapwat ang mga ito, naggaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang lipulin at hulihin na nagsisi-alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol, na nagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama, palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaali sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Yan. Diyan sa mga hayop na yan, na mga tao sa physical, pero talagang mga hayop, sabi sa Biblia, sa kanila ginawa ang silya elektrika kung ako tatanungin. Pero yung talagang tao, marunong magpakatao, hindi para sa kanila yung silya elektrika. Kaya itong logic ng kabrad ni Ka Ronald, mali ito eh. Pati siya, mali na rin. Kasi sinakyan niya yung logic na yun eh, di ba? Nangangaral ka pa naman, dapat di mo sinasang-ayunan yung mga ganyang pamimiloso po eh. By the way, ang madalas na sinasabi ng mga kaibigan nating Sabadista dyan, sabi nila, ang tao, the Sabbath was made for man, ang word na ginamit dyan ay anthropos sa Greek. Yan na madalas yung maririnig dyan. Sa Greek po, sabi nila, sa Greek ang Grego, ang Sabbath ay ginawa para sa tao. At sabi nga ng mga Sabadista, anthropos. Pag sinabi anthropos, mankind daw, mankind. So, ikaw ba, kasama ka ron? Kasi mankind, buong sangkatauhan. Alam niyo yung mga ganon, another, na naman yung pagpalipit na naman ng definition nyo. Pero pag tinig niyo po sa Greek, mga kapatid, mga kaibigan, iba-iba po ang based sa context, ang tinatawag nating, paggamit ng anthropos. Merong sabi ng isang binasa na sa mga scholarly works, sa Greek term na anthropos, minsan, in a sense, ginagamit ang anthropos, in a sense, na anthropos o mankind in difference with animal kind. Kumbaga, ginagamit kung minsan sa Biblia ang word na anthropos para i-oppose o ipakita ang pagkakaiba ng anthropos ang mga tao sa mga animals. Okay, minsan ginagamit naman ang anthropos para sabihin at idiin ang human weakness. Yan ang mga pagbinasa niyo sa mga Greek references, depende sa context. At meron namang sistema na pag ginamit ang anthropos, hindi in generic, it can mean universal. Yes, based sa context. Ito mga kapatid, tingnan nyo nagbigay siya dito ng iba't ibang meaning daw ng anthropos. Yung kasing sinabi ng Panginoong Jesus na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, yung salitang tao doon sa wikang Grego, yan po ay anthropos. Nang ibig sabihin ay humankind or human race or sangkatauhan sa wikang Tagalog. Yan po ang meaning ng talatang o ng salitang anthropos. Therefore, it implies na kung ang Sabat ay ginawa sa tao o ginawa sa anthropos, it implies na yung Sabat ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan.
Kasi yun ang meaning ng anthropos eh. Yun ang meaning ng anthropos eh. Human race, humankind. And that really makes sense, mga kapatid. Ang salitang anthropos sa talatang Marcos 2:27 ay wikang Grego na ang ibig sabihin ay sangkatauhan o human race. In generic sense. Tandaan nyo, mga kapatid, in generic sense. Ngayon, sabi ni Ginoong Obidos, yun daw anthropos ay may iba't ibang meaning. Mga definitions na galing daw sa mga scholarly work. Merong sabi ng isang binasa na sa mga scholarly works, no? Merong sabi ng isang binasa na sa mga scholarly works, no? Ito nagbigay siya ng mga meaning ng anthropos. Galing daw ito sa mga scholarly work. So ano daw yung mga meaning ng anthropos ayon sa mga scholarly work na binasa niya? Number 1, ginagamit daw yung salitang anthropos to differentiate mankind with animal kind. In a sense, na anthropos o mankind in difference with animal kind. No? Kumbaga, ginagamit kung minsan sa Biblia ang word na anthropos para i-oppose o ipakita ang pagkakaiba ng anthropos ang mga tao sa mga animals. Para ipakita daw ang pagkakaiba ng mga tao sa mga hayop. Yan yung number 1 na definition niya. Second definition, ginagamit daw ang anthropos para idiin ang human weaknesses. Okay, minsan ginagamit naman ang anthropos para sabihin at idiin ang human weakness. Yan ang mga pag binasa niyo sa mga Greek reference. Yung mga kahinaan ng mga tao. Pangatlong definition, ginagamit daw ang anthropos in generic. So it can mean universal. At meron namang sistema na pag ginamit ang anthropos, hindi in generic, it can mean universal. Yes, based sa context. So yan daw yung tatlong pakahulugan ng mga scholar dyan sa salitang anthropos. Tandaan nyo, mga kapatid, yan po ang sabi ni Ginoong Obidos. Tatlong dahilan. Ginawa ang anthropos ay to differentiate mankind with animal kind. Pangalawa, anthropos meaning to emphasize human weaknesses. Pangatlo, ang anthropos ay ginagamit in generic. It can mean universal. Yan yung tatlong pakahulugan na binigay ni Ka Ronald base sa kanyang mga nabasang scholarly works. Pero tanungin natin siya, kung ito yung pakahulugan ng mga scholarly work na binasa niya, ano naman ang pakahulugan ni Ka Ronald sa salitang anthropos? Yung siya, sa sarili niya, ano pakahulugan niya? Ano pagkakaintindi niya? Pakinggan ninyo ulit at tignan ninyo, mga kapatid, kung ito bang sagot niya, yung pakahulugan niya sa anthropos, saan doon sa tatlong definition na binigay niya, lumalapat yung kanyang sariling pakahulugan sa anthropos. Pakinggan natin siya. Pero dito po sa Marcos 2:27, ano pong diwa ang anthropos dito? Ang diwa ng anthropos sa Mark 2:27 ay hindi universal. Kasi unang-una sa context pa lang, ang tinutukoy pala ni Jesus at ang tinatanong ng mga Pariseo, bakit nilabag ng mga Hudyong nagsasabat na alagad ni Jesus ang Sabat? Pumipita sila ng trigo, araw ng Sabat. No? Diba? Ayun, sabi ni Jesus, ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ayan, narinig nyo, mga kapatid, ano daw ang ibig sabihin ng anthropos para sa kanya? Ang tinutukoy daw doon na anthropos ay mga alagad ni Hesukristo na nagugutom. Ulitin natin yung sinabi niya, mga kapatid. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom.
Yun daw tinutukoy na anthropos ay mga alagad ni Jesus Christ na nagugutom. Ang tanong, saan ngayon sa tatlong definition na ibinigay mo, nahulog o nagtugma yung definition mo na yan? Di ba? Anong scholarly work mo nabasa? O kahit sa pambalot na lang ng tinapa kung wala kang mabasa sa Biblia, saan mo mababasa na ang isa pang meaning ng anthropos ay mga alagad ni Kristo na nagugutom? O di ba? O mga Hudyo lang? Sige nga, china-challenge kita. Magpakita ka ngayon ng isang scholarly works o kung wala kahit sa dyaryo pa ng Taliba, mababasa na ang anthropos o ang isa pang kahulugan ng anthropos ay mga Hudyo lang o mga alagad ni Kristo na nagugutom. Sige nga. Sarili niyong pakahulugan yan. Ikaw mismo ang nagbigay ng pakahulugan na yan. Yan tatlo na yan. O tapos, wala naman dyan sa mga definitions ng mga scholarly works na binigay mo, tumugma yung sarili mong sagot. Di ba? At hindi lang yon, dinagdagan mo rin yung nakasulat. Nag-insert ka ng salita sa salita ni Kristo na hindi naman nakasulat. O pakinggan natin ulit siya. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Ang Sabat kasi ginawa para sa tao. Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa kanila. Sa mga alagad ko na nagugutom. Nakita nyo? Saan sa Biblia nakasulat yung sinabi ni Kristo? Na para ang Sabat ay ginawa para sa tao, o itong mga taong mga alagad ko na mga nagugutom. Dagdag yan eh. Ha? Dagdag yan. Maliwanag na dagdag yan. You are adding words and making self-interpretation sa salita ni Kristo. Sa salita pa mismo ni Kristo, Saan dyan sa sinabi ni Kristo na ang Sabat ay ginawa para sa kanila na mga alagad ko na nagugutom? Dagdag yan. Hindi po ba tayo kinikilabutan dyan sa sinasabi natin? Biruin mo, dagdagan mo yung salita ni Kristo. Huwag naman po sana kayong ganyan. Alam nyo, mga kapatid, ito yung lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong. Pati yung nagtanong nito tinanong din niya ako, kapatid, paano ba malalaman kung ang isang mangangaral ay bulaan, hindi nagsasabi ng totoo? Malalaman mo ang isang bulaang mangangaral kapag dinadagdagan yung salitang nakasulat sa Biblia. Yung ginawa po ninyo, Karonad, dagdag sa Biblia yan Biruin mong mag-insert ka para dito sa mga alagad ko na mga nagugutom. Wala namang ganun sa Biblia. Ito po yung sinasabi ko. Kung anong ibig sabihin ng anthropos at diwa na anthropos sa context ng Mark 2:27. Ito po ay based sa New English Translation with notes, 65,000 notes to, no? Sa Mark 2:27, tingnan nyo. Ang ginamit na term sa New English Translation, then he said to them, the Sabbath was made for people, not people for the Sabbath. So, bakit people ang ginamit na word ng New English Translation dito? Ayon sa note ng Mark 2:27, sabi ng mga scholars, the Greek term anthropos is used twice in this verse in a generic sense. Generic sense. Generic sense. Generic sense. Generic sense referring to both men and women, thus people. So like what I said, at ito challenge natin sa mga Sabadista na debater, mag-upgrade naman kayo, hoy. Didikot, dinoktor, tinwist, pinilipit ng mga Sabadista ang talata ng Mark 2:27. Ito mga kapatid, sundan natin si Ronald dito sa kanyang reference na ginamit. Gumamit kasi siya ng ibang salin ng Biblia. Ginamit niya yung saling NET version. NET, New English Translation. At hinighlight niya yung footnote ng NET. Ang sabi diyan sa footnote, the Greek term anthropos is used twice in this verse in a generic sense, referring to both men and women, thus people. Napansin nyo mga tagapakinig, mga kapatid, ang sabi ng NET na ginamit ni Ronald as reference,
Yung salitang anthropos daw ay in generic sense. Tandaan nyo mga kapatid Well, in the first place, wala naman din ako nakitang mali dito sa footnote ng NET version. Tama itong footnote na ito Pero anong sabi ni Ginoong Obidos tungkol dito sa footnote na to? Nilikot niya to footnote na nga lang, nililikot pa Pakinggan ninyo kung paano niyang nilikot itong footnote na ito. Pero dito daw sa Mark 2:27, sabi ng mga experts sa Greek, ang term na anthropos dito ay in a generic sense, hindi ibig sabihin buong lahi, ibang lahi ng tao o lahat ng tao na kagaya ng gusto nyong palabasin. Hindi pala ganon. Kundi ang anthropos dito sa Mark 2:27 na 2 beses lumitaw ay generic sense na ang ibig sabihin referring to both men and women. Sinong men and women to? Di yung mga Hudyo. Sinong men and women to? Di yung mga Hudyo. Sinong men and women to? Di yung mga Hudyo. Na binigyan ng Sabat ng Diyos na utos. So, hindi pala pinag-uusapan dyan na buong mundo. Pati Pilipino kasama. Hindi. Napansin nyo mga tagapakinig? Yung daw salitang generic ay tumutukoy both men and women. Tama naman yon. Pero yung sinabi niya na ang tinutukoy daw na both men and women ay mga Hudyo, dun sumablay si Ka Ronald. Sablay yon mga kapatid. Bakit? Ang sabi ng NET, generic sense Generic sense yung anthropos. Pag sinabing generic sense mga kapatid, well, alam naman natin yung ibig sabihin ng generic Pag sinabing generic, walang espesipikong lahi yan. Walang espesipikong wika ng tao, walang espesipikong detalye yan. Parang halimbawa, nagpunta ka sa pharmacist, sabi mo doon, o nagpunta ka sa drugstore, pabilan nga ng gamot sa sakit ng ngipin, tatanungin ka ng pharmacist, anong gamot? Generic ba? Anong ibig sabihin ng pharmacist doon? Pag sinabing generic, walang specific. Kahit walang pangalan, pwede. Kahit hindi kilalang pangalan, pwede. Basta gamot sa sakit ng ngipin. Yung kasi ibig sabihin ng generic walang specificong pangalan. Minsan kahit nga walang label, kinukonsider na generic Nakuha nyo mga kapatid? Pero kapag sinabi mo sa pharmacist, nabigyan mo nga ako ng gamot sa sakit ng ngipin, yung naproxen, ibang usapan yun. Hindi na generic yun. Bakit? Nagbanggit ka na ng specific dun Eto, para mas malinaw sa inyo mga kapatid, ano bang meaning ng salitang generic sa diksyonaryo? Well, gagamit ako ng dictionary kasi yung salitang generic, wala naman sa Biblia yan It's a human term. So, gagamit tayo ng diksyonaryo para tingnan yung ibig sabihin ng generic kasi nga wala naman sa Biblia na nakasulat na generic Sa dictionary, may mababasa tayo generic. Ang meaning ng generic, sabi dito, characteristic of or relating to a class or group of things, not specific. Nakita nyo mga kapatid? Not specific. Halimbawa, grupo ng isda. May grupo siya. Sabi kasi dyan, characteristic of or relating to a class or group of things. Grupo ng isda. Pero, walang specific. Generic, walang specific na pangalan kung bangus ba, amban ba, galunggong ba, di ba? Gamot sa sakit ng ngipin, that's the name of the group. Pero walang specific. Hindi naproxen, hindi mefenamic acid, hindi alaksan, di ba? Grupo ng prutas. Pero hindi specific kung mangga or pinya or mansanas ba. Grupo ng tao. Pwede mo bang sabihin generic yung Hudyo? Pag anthropos ang usapan? Generic nga yung anthropos Ibig sabihin, walang ano yun. Huwag kang magbibigay ng specifics doon. Ang grupo niya tao, hindi siya hayop. Pero wala tayong specifics kung anong klaseng tao yon. Hindi yun babae, pwedeng lalaki, pwedeng anong kasarian, pwedeng may kapansanan, pwedeng wala. Pwedeng matangkad, pwedeng pandak. Di ba? Pwedeng Pilipino, pwedeng Amerikano. Yung kasi ibig sabihin ng generic pag anthropos ang pinag-uusapan. Ba't ka nagbitaw ng Hudyo? Ba't nagbigay ka ng specifics na Hudyo? Hindi na generic yun. Ito mga kapatid scientist ang gumawa nito Kanina ginamit natin Webster. Ngayon gamit naman tayo ng reference. Nagawa mismo ng isang scientist.
Bakit? Kasi yung mga scientists, mga kapatid, alam nyo, gumagamit din naman sila ng mga Greek term at saka ng mga Latin term eh. Nag-aaral din yan ng mga Greek at saka Latin vocabulary. Kasi ginagamit nila yan sa pagbibigay ng pangalan sa mga elemento o sa mga species na mga natutuklasan nila. Tanungin natin ng mga scientists, ano ibig sabihin ng generic? Pakinggan ninyo. It is worthwhile to consider what this word indicates about the nature of the protagonist. Anthropos was a generic term in ancient Greek. Like the English word human, anthropos does not register differences in gender, race, or ethnicity. This generic quality means that anthropos can symbolically consolidate the billions of diverse human beings into one abstract but active figure. The term Anthropocene, accordingly, implies that all human beings have participated in causing geological rupture, an immense generalization which has sparked important debates over responsibility, equity, and climate justice. Nakita nyo, mga kapatid? Iyan, sabi ng mga scientists yan, ha? Sabi nila, yung anthropos daw ay isang Greek term, isang generic na Greek. Parang halimbawa, tao. Pag sinabing tao, hindi sinasabi doon kung lalaki ba o babae. Hindi sinasabi doon kung Bisaya ba o Ilocano. Basta tao. Generic, yun ang ibig sabihin ng generic. Sabi nila, like the English word human, anthropos does not register differences in gender, race, or ethnicity. Bakit papasukan mo ng Hudyo? Yung ng mismong NET version it can refer to, sabi doon sa footnote, it can refer to both men and women kasi hindi naman issue ang gender dito eh. But bigla mong pinasukan ng Hudyo? O hindi na generic yun? Di ba ganun yun? At wala kang mababasa dyan sa footnote na Hudyo. Bakit dinagdagan mo ng Hudyo? O di ba? Ayan, sabi ng mga scientists yan Ngayon, tanungin naman natin ng mga scholar sa Biblia. Total, gumamit ka ng mga scholarly works na hindi mo din naman sinunod. O ako naman, gagamit naman ako ng scholarly work. Ito, galing ito sa mga scholar ng Biblia. Particularly, dyan sa Marcos 2:27. Tanungin natin si Thayers. Sabi niya, matuto daw tayong gumamit ng lexicon. In fairness naman sa mga Adventist, gumagamit naman din kami ng lexicon. Ito, tanungin natin si Thayers tungkol sa Marcos 2:27. Sabi dito, universally, with reference to the genus or nature, without distinction of sex, a human being, whether male or female. John 16:21. And in this sense, letter A, with the article generically, so as to include all human individuals. Mga talata, Matthew 4:4, Matthew 12:35, Matthew 15:11 to 8 hanggang 15:11 and 18. Mark 2:27, Mark 7:15, 18 and 20, Luke 4:4, John 2:25, John 7:51, Romans 7:1, etc. O nakita nyo mga kapatid? Sabi ni Thayers, yun daw anthropos, universal. Generically, so as to include all human individuals. Ano mga talata niya? Mateo 12:35, Mateo 15:11, Marcos 2:27. So ibig sabihin yung anthropos doon, ayon sa mga biblical scholar, tumutukoy yun, ang pakahulugan nun is all human beings, all human individuals. Diba? Nakita nyo? Without distinction of sex, a human being, whether male or female. Kaya sabi ng NET, refers to both men and women, kasi hindi naman issue yun Hindi naman binibigyan ng diin yung gender Nakita nyo mga kapatid? Kaya bakit mo lalagyan ng Bakit mo lalagyan ng nationality? Di ba? Ba't mo lalagyan ng ethnicity? Ba't mo lalagyan ng nationality? Lalabas, hindi na yun hindi na yun generic. Di ba mga kapatid? Hindi pinag-uusapan ng Hudyo, Pilipino o Arabo. Kaya nga generic, regardless kung anong lahi, basta tao.
So saan mo ngayon napulot yung paliwanag na Hudyo ang tinutukoy na anthropos? Saan mo ngayon napulot yun? Ginawa mo pang generic, generic nga Sukat bigyan nyo ng partikular na lahi. Mali na yun. Panliligaw na sa kapwa-tao yun. Wala kayong mababasa kahit isang referensya. Ito, Aka Ronald, wala kahit isang referensya na ang salitang anthropos sa Marcos 2:27 ay tumukoy sa mga Hudyo lang. Wala nun. Marami kasing pwedeng maging meaning ng anthropos o ng anthropon. Marami. Aminado naman ako doon, payag naman ako doon. Marami talagang meaning ang salitang anthropos. Pero, dyan sa Marcos 2:27, ang meaning na ina-apply dyan is all human individuals. Walang sinabi dyan na all Jewish human individuals. Dagdag yun. At mas lalong wala rin kayong mababasang reference kahit sa comics pa na nagsasabi na ang salitang generic ay tumutukoy sa isang partikular na bansa o lahi ng tao. Wala nun. Sige nga, maghanap kayo ng reference. Generic. Anthropos, generic, pero ang tinutukoy, mga Hudyo lang. Wala kayong ganyang reference na makukuha. Ang problema kasi dito, Ka Ronald, kaya ako na rin naisip na sagutin ito. Kasi, sinasabi mo na ang mga Adventista ay hindi nag-iisip, parang mga aso. At sana, pahalagan nyo naman ito, mga Sabadista, kasi mahirap na kayo manatili dyan sa makahon, to the box ba? Lagi lang to the box at parang automatic na lang kagad sinasagot nyo. Hindi na kayo nag-iisip. Parang nagiging instinct na lang sa inyo. Parang alam mo yung mga animals, no? Yung mga aso. Tingnan mo, minsan natuturuan natin sila. Minsan, kahit hindi mo turuan, marunong silang umiyak, marunong silang masaktan, marunong maglambing ang aso. Hindi naman tinuruan yan. Saan natuto yan? Instinct. Instinct. Hindi na pinag-aralan yan sa eskwelahan. Instinct ang tawag yan. So, ang mga Sabadista, nagiging parang gano'n na rin. Ha? Hindi na nag-iisip, parang mga aso. Dyan, hindi kita papatulan dyan. Well, sa bagay, hindi naman problema sa akin yan. Sa akin, kahit tawagin mo pa ako sa pinaka-insultong paraan na gusto mo, hindi kita tatawagin ng ganyan. Hindi kita papatulan. Hindi mo rin naman mapapatunayan na totoo ka kahit manlait ka pa ng kapwa Pwede pa rin kitang tawagin kapatid, kaibigan, kahit hindi kita kilala, personal. Tsaka pag pinatulang kita dyan, o kung sino mang Adventista ang pumatol sa'yo ng mga ganyang salitaan, tinawag mo kaming aso, hindi kita pwedeng tawagin ng aso din, o kung ano pang mga insulto. Kasi kapag pinatulang ka namin, o sino man pumatol sa'yo, taltalan lang ang kahantungan nun. Taltalan. Walang kwenta yun. In fact, kahit laitin mo pa kami, damay na kasi ko dun Ang panalangin ko pa rin sa iyo, sana, ingatan ka pa rin ng Panginoong Diyos. Sana ibigay pa rin niya lahat ng mga pangangailangan mo. Pero yung gaganti ako at sasabihan kita ng aso o kung ano man, hindi ganun ang laban hindi ganun ang laban namin para ipangaral ang totoo. Okay lang naman kung ikaw yung magaling, kami hindi, ikaw yung marunong, alam mo lahat. Nandun na tayo, wala tayong problema doon. Kung gusto mo, ikaw na lahat. Okay lang. Kasi sabi sa Biblia ganito, unang Pedro 3:9, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Ayan. So, eto na nga mga tagapakinig, mga kapatid. Dito sa video niya, nagturo si Ka Ronald ng mga teknik daw kung paanong sagutin, tanungin, barahin ang mga Adventista. Dito nagka-interest ako mga kapatid Sige nga, tingnan nga natin dito, tingnan nga natin itong kanyang mga teknik, mga tips, kung maiipit niya ang mga Adventista. Number 1, ito kayo magtatanong. Ayon sa context ng Mark 2:27, sino ba ang mga taong nagsasabat ang pinagtatanggol ni Jesus laban sa paratang ng mga Pariseo? Pilipino ba o mga Hudyo? Tingnan natin yung mga tanong niya. O yan. Kung ako tatanungin mo dito, ang sagot ko, syempre, mga Hudyo. In fact, mas tama pa nga yung sagot ko kaysa sa script niya. Ito, tingnan ninyo mga kapatid Siya yung gumawa ng script.
Pero siya rin yung sumablay. Ang tanong niya, sino ba ang mga taong nagsasabat ang ipinagtatanggol ni Kristo sa paratang ng mga Pariseo? Mga Pilipino ba o mga Hudyo? Ang sagot daw, mga alagad ni Kristo. Mali. Wala naman sa choices mo yung alagad ni Kristo eh. Diba? Ang choices lang naman dyan, mga Pilipino ba o mga Hudyo? Ba't ang sagot niya dito? Ang sagot niya dito, mga alagad ni Kristo. Mali. Nakita nyo? Siya na yung gumawa ng script, mali pa eh. Ayan. Dito pa lang eh. Sablay na tong tutorial eh. Hindi marunong sumunod sa tanong na siya din naman yung gumawa. O, tuloy pa natin. Next, pag sinabi ng SDA na alagad ni Kristo yan, tanong, kung ang mga taong nagsasabat na pinagtanggol ni Kristo ay ang kanyang mga alagad, ano ba ang lahi ng mga alagad na kasama ni Kristo doon? Pinoy ba o ang mga Hudyo? Ayan. Ayan. Kung ako mag-react dito, dapat di mo na pinahaba ito eh. Ang sagot ko dyan, mga Hudyo. O, tuloy pa natin. Dapat kasi hindi mo na pinahaba yung unang tanong eh. Para direkta na eh. Ito po. Ayon sa Marcos 2:24, ito yung tanong ng mga alagad, bakit ginagawa ng alagad mo ang paglabag sa Sabat? Ito, ayon sa Mark 2:24, ano ba ang tinatanong ng mga Pariseo kay Kristo? Kung kanino ba ginawa ang Sabat? O bakit kumitin lang uhay ang mga alagad ni Kristo sa araw ng Sabat? Yan. Dyan, syempre, ang sagot ko dyan, bakit? Kasi yun ang nakasulat eh. Bakit ginawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid sa araw ng Sabat? So, bakit? Yun ang sagot ko dyan. Next. So, susunod natin itatanong, kung ganon, inaamin mo na hindi pinag-uusapan kung kanino ginawang Sabat. Diba? Na-debunk mo na yung kanilang preconceived idea. Dyan ka hindi sure ka, Ronald. Kung ako sasagot dito, ibabalik ko yung tanong sa'yo eh. Ipapaklarify ko eh. Kasi misleading yung tanong na yan eh. Ibabalik ko sa'yo yung tanong. Saan pinag-uusapan? O pinag-uusapan saan? Diba? Pinag-uusapan saan? Sa talata ng Marcos 2:24 o sa buong senaryo from 23 hanggang 28? Linawin mo yan, yung tanong na yan. Pinag-uusapan saan? Sa Marcos 2:24 o sa Marcos 2:23 hanggang 28? Kasi pag nag-stick ka sa isang Marcos, sa isang talata, Marcos 2:24, hindi buo ang usapan doon. Hindi buo. Tanong lang yung nandun eh. Walang premise, walang sagot. So, tanong pa lang, hindi pa buo. Hindi pa buo yung usapan sa 24 lang, di ba? Tignan ko kung hindi ka mataranta dyan pag binalik ko yung tanong na yan. Kaya ibalik niyo yung tanong. Pwede mo bang linawin kung saang talata yung pinag-uusapan na tinatanong mo? Kasi nagtatanong siya ng pinag-uusapan eh. Kung tayo daw sang-ayon. Tanong, sang-ayon saan? Sa pinag-uusapan saan? Sa Marcos 2:27 o sa Marcos 2:23 hanggang 28? Kasi kung Marcos 2:24 lang, wala pa namang usapan dun eh. Tanong pa lang yung nandun eh. Wala pa yung buong detalye ng conversation. Tignan nyo mga kapatid, mag-hysterical yan pag binalik nyo yung tanong. Pag giniit nila yung Marcos 2:24, sabihin mo, maling tanong yan. Bakit ka magtatanong ng pinag-uusapan dun? Hindi naman buo ang conversation sa isang talata lang. Di ba ganun yun mga kapatid? Tanong lang yung nandun eh, walang sagot, walang premise. So hindi mo pa makukuha yung pinag-uusapan dun sa talatang 24 lang. Di ba? Ngayon, pag inalis niya yung tanong at sinabi, sige, anong pinag-uusapan sa Marcos 2:23 hanggang 28? Sumagot ka, abay malawak. Malawak ang pinag-uusapan dyan. Pinag-uusapan dyan kung bakit lihis sa Sabat yung ginagawa ng mga alagad ayon sa pamantayan ng mga Pariseo. Ano pa? Pinag-uusapan dyan kung para kanino yung Sabat. Pangatlo, binabanggit din dyan kung anong relasyon ni Kristo sa Sabat, na siya ang Panginoon din ng Sabat. Pinag-usapan pa nga dyan yung pagpasok ni David sa templo. Sabihin nyo, malawak ang usapan dyan ka, Ronald. Malawak. In that sense,
wasak na agad yung tanong nila na yon. Wasak na agad yung sequence ng tanong ni Ginoong Ronald. Di ba? Oh. Hindi lahat ng tutorial sa YouTube, mga kapatid, mga kaibigan, tama. May mga tutorial na palpak tulad nito. Kaya, ingat-ingat din mga kaibigan namin dyan sa Born Again Movement sa mga tutorial na itinuturo sa inyo. At huwag niyong isipin na masama ang makipagdebate. Walang masama sa pakikipagdiskusyon, mga kapatid. Walang masama doon. Hindi talaga maiiwasan yun eh. Hanggat may kalaban ng katotohanan dito sa lupa, hanggat may nagtuturo ng mali, magkakaroon talaga ng labanan. Magkakaroon talaga ng labanan or yung tinatawag na battle of reasonings or debate. Alam ng Diyos yan mula pa sa pasimula, mula pa nung panahon ni Eva at Adan. Sabi ng Diyos, I will put enmity between your seed and her seed. So may enmity, may controversy. In fact, itong sagutan ni Kristo at ng mga Pariseo, debate na to eh. It's a form of debate. At kahit si Pablo, mga kapatid, ang nakipagdebate rin, nakipagdiskusyon. Ikalawang Timoteo 4:15 hanggang 16. Mag-ingat ka rin sa kanya sapagkat tunay na kanyang sinalungat ang aming ipinangangaral. Sa aking unang pagsasanggalang ay walang sino mang kumampi sa akin. Bagkus pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang singilin sa kanila ito. Nakita nyo? Hindi masama ang debate. Nagiging masama lang ang debate kapag kumbaga nagiging payabangan na. Nang iniaangat mo na yung sarili mo at hindi mo na iniaangat si Kristo. Doon nagiging masama ang debate. At sa mga kaka-tune in pa lang, sa mga kaka-open pa lang ng video ito, ang pinag-uusapan po namin dito ay may kinalaman po sa Sabat. Doon sa sinabi ni Kristo, ginawa ang Sabat dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Yung tinutukoy na tao doon, lahat ng tao po yun. Ang Sabat ay ginawa para sa lahat ng mga tao. Para ang Sabat i-enjoy at pakinabangan. Ito po ay isang kapahingahan na ibinigay ng Diyos. Kumbaga sa kumpanya, binigyan ka ng rest day, alangan naman hindi mo i-grab yun, magpasalamat ka nga, binigyan ka ng rest day. May ibang mga tao dyan, pag pinagtrabaho sila, 24 oras, 24/7, walang pahipahinga. Ang pahinga, break time lang, walang day off. Kaya ang Diyos nag-offer ng rest, ng isang araw na kapahingahan. Kaya dapat i-enjoy natin yung rest na yon na inopen ng Diyos, at yun ay yung araw ng Sabat. Gusto niya na gamitin natin yon. Pero wag nating kalimutan, kahit ang Sabat, mga kapatid, ay ibinigay sa mga tao, wag nating kalimutan na ang Sabat ay ginawa rin ng Diyos para sa kanyang sarili. Bakit? Gusto ng Diyos na i-enjoy natin ang araw ng Sabat kasama niya. So hindi lang para sa atin, hindi lang para sa kapakinabangan natin, kundi gusto ng Diyos na i-enjoy natin ang araw na yan kasama niya. Bilang Ama, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng isang araw na makabanding natin siya. Sa araw na siya mismo ang pumili, hindi ikaw ang pumili, Diyos ang pipili ng araw kung kailan kayo magsasama. Hindi yung puro trabaho na lang ang nasa isip natin. Gusto niya, kahit isang araw man lang sa isang linggo, siya naman yung ating makasama. At normal naman yon sa mga magulang. Lalo na kung matatanda na yung mga magulang mo. Ang Diyos kasi magulang nating lahat kung ang magulang mo matanda na, hindi na nila masyadong nakakasama yung mga anak nila kasi may sarili-sarili na mga buhay. Gusto rin ng mga magulang natin na maalala natin sila na sila lang yung ating kasama. Magkaroon tayo ng isang araw na para sa kanila. So, ang Diyos naghirang ng isang araw na para makasama natin siya. To enjoy that day together with the Lord. Hindi natin i-enjoy ang Sabat para sa sarili lang natin. Para makipag-inuman sa mga barkada o sa mga katrabaho natin o makipag-inuman sa mga boss. Hindi. Itong Sabat ay ginawa ng Diyos para sa tao, para ang tao magkaroon ng time sa Diyos. Yan. So itong Sabat, ito yung tinatawag na, ito yung totoong Lord's Day. Sabi ni Kristo, ang anak ng tao, ang Panginoon din naman ng Sabat. Kaya yung Sabat, yan ang Lord's Day. Araw ni Kristo, araw ng anak ng tao. The Son of Man is the Lord of Sabbath. Therefore, Sabbath
is the day of the Son of Man. That's the Lord's day. Sabi nga ng Diyos sa Isaiah 58:13, kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayon, malulugod ka sa Panginoon, at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa, at pakakainin kita ng mga mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon.